Diyos ko, Kiko. Gabi na. Ngayon ka pa nakauwi. Pinag-aalala mo kaming bata ka. Saan ka na naman nanggaling? Huwag mong sabihing nagtungo ka na naman sa bundok para bigyan ng pagkain ng ate mo. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po talaga matiis si ate. Naawa ako sa kanya at sa mga kasamahan niya. Napakahirap po ng sitwasyon nila. Ito ang piniling buhay ng kapatid mo. Kaya kailangan niyang magtiis. Ilang beses namin siyang pinigilan at pinagsabihan, ngunit hindi siya nakinig. Buo na ang pasa niyang makipaglaban sa mga Amerikano, kahit na alam niyang hindi madali ang buhay ng isang rebelde. Hindi ba't ginagawa naman nila ito para sa bayan? Para hindi tayo sakupin at alipustahin ng mga dayuhan sa sarili nating bansa. Shh! Tumahimik ka at baka may makarinig sa'yo. Alam mo namang malaki ang paghanga at pagtitiwala ng mga kapitbahay natin sa mga Amerikano. Kaya wag na wag ka nang makikipagkita sa ate mo. Lalo na tuwing gabi. Hindi ka ba natatakot sa mga nangyayari? Ilang bangkay na ang natagpuan mula nung nakaraang buwan. Pinaniniwala ang may gumagalang aswang dito sa baryo natin. Kaya magdoble ingat kayo. Huwag tayong lalabas tuwing gabi. Marami ang nagsasabi na ginagamit sila ng mga sundalong Amerikano upang paslangin ang mga rebelde. Kaya ikaw, Kiko, mag-iingat ka sa bawat kilos mo. Delikado ang panahon natin ngayon. Ito ang Aswang Radio. Good day po sa lahat ng makagaya kong solid listener ng Aswang Radio. Just call me Ram, isang mechanical engineer na mahilig sa mga kwentong aswang. Nagsimula po ang hilig kong ito mula nung naging customer ako ni Mang Fidel, ang pinakamalupit na barbero sa lugar namin nung binata pa ako. Tuwing nagpapagupit ako sa kanya ay palagi siyang may baong kwento para sa akin. Minsan nga, napapatanong na lang ako, totoo po ba itong mga sinasabi niya? Para kasing mga pangyayari sa pelikula eh. Ni-imagine ko ang bawat eksena at talaga namang tumitindig ang balahibo ko. Pero kilala ko si Mang Fidel. Mabuti siyang tao. Madasalin at isa rin siyang responsableng asawa at ama. Kaya wala akong nakikitang rason para hindi siya paniwalaan. Naniniwala akong ang mga kwento niya ay hindi lang basta mga kwentong barbero. Kaya naman po naisipan kong i-share sa inyo ang ilan sa mga paborito kong kwentong aswang na narinig mula sa kanya. Unang-una na nga po dito ang kwento ng kanyang lolo Kiko na nangyari pa noong panahon ng Amerikano. Nay, Bakit gising ka pa? Malalim na ang gabi. kayo po. Bakit gising pa rin kayo? Hindi ako makatulog. Iniisip niyo po ba si ate? Kiko, pwede ba? Hindi po ako naniniwalang hindi siya sumasagi sa isip niyo. Kahit paminsan-minsan. Anak niyo ho siya. Panganay pa. Oo, tama ka. Iniisip ko pa rin ang kapatid mong napakatigas ng ulo. Masama ang loob ko sa kanya. Pero may isang bahagi rin ng puso ko ang naiintindihan siya. Talaga po? Oo. Dahil alam kong ginagawa niyang lahat ng ito para sa bayan. Pareho naman kami ng pinaniniwalaan ng ate mo. Hindi ako kagaya ng mga kabaryo natin na tuluyan ng nagpalinlang sa mga Amerikanong yan. Masaya po akong narinig yan, nanay. Pero hindi ibig sabihin ay sasalungatin ko rin sila. Huwag mong kalilimutan na namatay bilang isang rebelde ang tatay niyo. Ito ang sumira sa buhay ng pamilya natin. Kaya noon pa man, matagal ko nang tinanggap na wala tayong kalaban-laban sa mga Amerikano. Di ba po? Kaya sumali si ate sa samahan ay para ipagpatuloy ang nasimula ni tatay. At kaya mariin kong tinututulan ang desisyon ng ate Beatriz mo dahil ayokong matulad siya sa tatay niyo. Ayokong mamatay siya sa gitna ng isang malagim na engkwentro.
Napakarami ng mahalagang tao sa buhay ko ang kinuha ng labanang ito. Nawalan ako ng asawa. Pati ba naman ang panganay kong anak, mawawala rin sa akin? Pero sadyang matigas ang ulo niya. Manang-mana sa tatay niyo. Nasasabik na raw po siya makita at mayakap po kayo, Nay. Mahal na mahal po kayo ni ate. Ayoko na siyang pag-usapan pa. Pero Nay, At ikaw, tigilan mo na ang pakikipagkita sa ate mo. Gusto mo bang mapagkamalan kang rebelde? Ilalagay mo lang sa kapahamakan ang sarili mo at ang pamilya natin. Gusto niyang intindihin ang nanay niya, pero nahihirapan siya. Hindi niya kayang pabayaan ang ate niya kagaya ng ginagawa nito. Parte pa rin ito ng pamilya nila at hindi niya ito kayang kalimutan na lang. Kaya naman kahit pinagbawalan na siya ng nanay nila, patuloy pa rin siya sa lihim na pakikipagkita sa ate Beatrice niya. Anong ginagawa mo dito? may dala akong mga prutas at tinapay para sa inyo, ate. Hindi ba't pinagbawalan na kitang pumunta dito? Masyadong delikado. At sinabi ko na rin yun sa'yo na hindi kita pwedeng pabayaan na lang. Kaya kong sarili ko, Kiko. Huwag mo nang dagdagan pang sakit sa ulo ni nanay. Ate, nag-aalala ako para sa'yo. Totoo bang kumakalat na kwento? May gumagala raw na aswang sa baryo natin. At marami raw sa mga kasamahan mong rebelde ang napatay ng mga to. Oo. May nakaengkwentro kaming aswang nung isang gabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo sila. Ang buong akala ko talaga'y bunga lang sila ng malilikot na imahinasyon ng mga tao. Ako rin eh. Akala ko talaga. Inimbento lang sila ng mga matatanda para takutin yung mga bata. Yun pala, totoong may mga aswang talaga. Napakalakas ng aswang na umatake sa amin. Marami kaming nagtulong-tulong na talunin ito, pero sa huli, nagawa pa rin itong patayin ang isa sa mga kasama namin. Totoo kayang ginagamit sila ng mga Amerikano para patayin ng mga rebelding kagaya nyo. Yung kasi ang narinig ko sa mga kabaryo natin eh. May isang sekretong silid daw sa loob ng kampo nila kung saan nakalagay ang mga aswang. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba to. Hindi pa rin kami sigurado kung totoo nga ba ito. Pero isang bagay lang ang napapansin namin. Lahat ng pinaslang ng mga aswang na ito ay mga rebelde. Kaya maaaring may katotohanan ng kumakalat na kwento. Napaka na nga ito ng mga Amerikano. Naniniwala rin pala sa aswang ang mga puti na yun. Lahat ay gagawin nila upang mapabagsak ang mga sumasalungat sa kanila. Kaya ikaw mag-iingat ka. Huwag kang punta ng punta dito sa bundok. Baka mapaghamalan ka nilang rebelde. Hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi pati na rin sina Nanay at Lolo Tonyo. Kagaya na nakasanayan, maaga pa lang ay nasa loob na sila ng bahay para maghapunan. Bukod sa curfew, maaga rin nagsasara ng bahay ang mga tao dahil natatakot sa kumakalat na kwento tungkol sa mga aswang. Mas maigi ng maaga kaysa maabutan ng curfew. Alam mo namang hindi lang ang sundalo ang gumagala kapag madilim na. Kiko, dalian mo ang pagkain. Maga tayong gigising bukas. Mamamalengke tayo para sa piging ni Doña Isadora. Kailangan po ba talagang sumama? Nakakasuka ang mukha ng matandang yun eh. Kiko, ang bibig mo. Baka nakakalimutan mo yan. Siya ang pinakamayaman dito sa baryo. At alam mong ako ang paborito niyang tagapagluto sa mansyon. Kaya gusto niyang ipaghanda ko siya ng mga paborito niyang pagkain para sa kaarawan niya. Paborito? O paboritong utusan? At hiyain sa harap ng mga kano? Nay, sip-sip yun sa mga sundalo. Pinagtatawanan lang nila tayo habang binubusog natin sila. Kiko, tumigil ka. Alam mong si Doña Isadora ang nagpapakain sa atin. Kahit masakit sa loob, kailangan tiisin natin ang pag-uugali niya kung gusto pa nating mabuhay. Nakakagalit lang po kasi talaga ang pag-uugali niya. Kulang na lang eh, humalik siya sa paan ng mga banyaga. Samantala, halos yurakan niya na ang pagkatao ng mga kapwa niya Pilipino. Tama na yan, Kiko. Tumahimik ka na't baka may makarinig pa sa'yo. Basta bukas ng umaga ay sasamahan mo akong mamalengke. Maliwanag? Opo, Nay. Ibinagsak ni Kiko ang kanyang kutsara. Gusto niyang sumagot pero nakita niya ang panginginig ng kamay ni Nanay Celia habang nagliligpit ng plato. Huminga siya ng malalim at tumango na lang habang nakatingin sa gaserang kumukurap-kurap. Pagkatapos nilang maghapunan ay hinugasan niya ang mga pinagkainan nila.
Tapos dumiretso na siya sa kwarto para magpahinga. Pero nagising sila ng madaling araw dahil sa isang tunog ng nabaling sanga sa labas ng bahay. Napabalikwas ng bangon si Kiko. Dinampot niya agad ang itak na nakasandal sa dingding. May tao sa labas. Oh, saan ka pupunta? Titingnan ko lang po kung ano yun. Nababaliw ka na ba? Paano kung aswang ang nasa labas? Wala kang kalaban-laban sa isang halimaw. Sa tingin mo ba'y sapat yung hawak mong itak bilang panlaban? Diyos ko, maawa po kayo sa amin. Protektahan niyo po kami. Lo, baka magnanakaw lang yan at sinusubukan tayong pasukin. Hindi tao ang gumagawa ng ganyang kaluskos. Kaya huwag ka nang lumabas at masyadong delikado. Dahan-dahang lumapit si Kiko sa siwang ng bintana. Idinikit niya ang kanyang mga mata sa pagitan ng mga kawayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakita niya ang isang aninong gumagalaw. Baluktot ang tindig nito, mahaba ang mga kuko, at ang balat ay tila uling sa itim. Nanigas si Kiko nang makita ang nilalang na mabilis na tumakbo patungo sa masukal na kakahuyan. Aswang! Ano? Nay, papunta ang aswang sa gubat. Doon ang kuta ni na Ate Beatrice. Diyos ko, naway protektahan ng Panginoon ang kapatid mo. Kailangan malaman nila na may gumagala rito. Nay, baka mapahamak si ate. Wala tayong magagawa upang iligtas sila, Kiko. Ipagdasal mo na lang na hindi sila maamoy ng aswang na yun. Lumuhod si Kiko sa tabi ng kanyang ina. Hawak ni Nanay Celia ang rosaryo habang mabilis na bumubulong ng mga dasal. Ipinikit ni Kiko ang kanyang mga mata, pero ang imahe ng mahabang kuko ng aswang ang paulit-ulit niyang nakikita. Abot-abot ang kaba niya noong oras na yun. Kaya naman taimtim niya ipinagdasal ang kaligtasan ng ate niya at ng mga kasamahan nito. Buong gabi silang hindi nakatulog dahil sa pangyayaring yun. Nabalot sila ng takot. At bagaman alam nilang nakalayo na ang aswang, hindi pa rin sila mapakali. Kinabukasan, pagputok ng liwanag ng araw ay lumabas na silang mag-ina at naglakad patungo sa palengke. Hindi pa rin siya mapakali at lagi pa rin lumilingon sa paligid. Nang makarating sila sa kurbada ng daan ay napahinto sila sa isang kumpulan ng mga tao. Nay, ano yung pinagkaguluhan nila? Huwag ka nang makiisyoso, Kiko. Tara na. Teka lang po, tingnan ko lang. Diyos ko po. Ano nangyari sa kanya? Nay, tingnan niyo ang tiyan niya. Parang nilapan ng mabangis na hayop. Ay, hindi kaya... Nay, malakas ang kutob ko nang pinatay siya ng aswang na nasa labas ng bahay nating kagabi. Isang rebelde na naman ang pinatay ng aswang. Halika na, Kiko. Baka madamay pa tayo rito. Nay, hindi po ako mapalagay. Paano kung si ate nang susunod na biktimahin? Tumahimik ka. Baka may makarinig sa'yo. Nay, pupunta ko lang po si ate sa gubat. Kailangan ko masigurong ligtas siya. Hindi. Hindi mo gagawin yan. Ilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Pasensya na po. Pero kailangan ko talagang gawin to. Sandali lang ako, Nay. Sisiguraduhin ko lang na maayos ang kalagayan ni ate. Susunod po ako sa palengke, pangako po. Hindi na hinintay ni Kiko ang sagot ng kanyang ina. Ibinaba niya ang mga bayong sa gilid ng daan at mabilis na nagtatakbo papasok sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Pagkalipas ng kalahating oras ay narating na rin niya ang kuta ng mga rebelde. Hingal na hingal si Kiko nang makita ang kampo. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ate Beatrice. Nabalot siya ng pag-aalala nang makitang may mga gasgas ito sa braso at dumi sa mukha. Ate, buhay ka! Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kiko, anong ginagawa mo rito? May nakita kaming bangkay sa daan. Wakwak ang tiyan. Kagabi naman, may nakita akong aswang na pumasok dito sa kagubatan. Kaya nag-alala ako para sa inyo. Sinalakay na naman kami ng aswang kagabi. Hindi lang isa, Kiko. Mas marami sila ngayon. Saan kaya sila nang gagaling? At bakit parang sugatan kayong lahat? 3 sa mga kasama namin ang nakuha nila. Halos mamatay na rin kami kung hindi lang siya dumating. Sino? Isang babae. Nakatago ang mukha niya sa itim na panyo. Pero ang bilis niyang kumilos, nakakamangha. Babae? Mag-isa lang siya? Oo.
May suot siyang kwintas na gawa sa bawang. May hawak siyang buntot ng pagi at isang matulis na patalim. Parang sumasayaw siya habang tinatagang mga aswang. Sino raw siya at taga saan? Hindi namin alam. Pagkatapos niyang mapatumbang mga halimaw, tumakbo siya kaagad palayo. Hindi man lang siya nagsalita. Kung sino man siya, maraming salamat at niligtas niya ang buhay niyo. Tama ka. Utang namin sa kanyang buhay namin. Pero kailangan mo lang umalis, Kiko. Delikado. Hanggat maaari, huwag ka na munang babalik dito. Sina nanay at lolo, bantayin mo sila. Pagkatapos masigurong buhay ang ate niya ay kaagad siyang lumabas ng kagubatan para sumunod sa nanay niya. Umahango si Kiko habang tinatahak ang gitna ng palengke. Naamoy niya agad ang nanunuot na sangsang ng bawang sa hangin. Sa dulo ng hilera ng mga gulay ay nakita niya ang nanay Celia niya na nakatayo sa gitna ng kumpol ng mga tao. Lahat sila ay nakatingin sa isang babaeng nakaupo sa sahig. Narinig niyang tinawag nila itong Maria. Kulay kape ang balat ni Maria. Makinis sa tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nanatiling nakayuko ang babae habang mabilis ang kamay sa pagtatali ng mga kumpol ng bawang. Nay, pasensya na. Medyo natagalan ako sa kuta. Pero maayos naman po ang kalagayan ni ate. Huwag kang maingay, Kiko. Pasensya na po. Pero Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Tingnan mo yan. Bawang? Bakit pinagkaguluhan ng mga tawang bawang? Hindi lang yan basta bawang. May mga langis siyang tinitinda. Pangontra raw sa masasamang loob. At alam mo na, Sa mga aswang po? oo, Sino ba yan? Ngayon ko lang siya nakita rito. si Maria yan. Yung asawa ng rebelding napatay ng mga Amerikano noong 1 taon. Siya po ba yung napabalitang nawala raw sa sariling katinuan pagkatapos na mabiyuda? Oo, at akala ng marami ay tuluyan na siyang nasiraan ng bait dahil hindi na siya nakikipag-usap kahit kanino. Pero heto siya ngayon. Biglang sumulpot at nagtitinda ng bawang. Nay, tingnan niyo yung kamay niya. Maraming gasgas. Parang galing sa pakikipaglaban. Pinagmamasdan ni Kiko ang bawat galaw ni Maria. Tahimik ang babae. Walang kaimik-imik. Kahit dinudumog siya ng mga mamimili. May kung anong bigat sa mga mata ni Maria na tila tumatagos sa kaluluwa ni Kiko. Sa harap na Maria ay nakahanay ang maliliit na bote ng langis na may nakalubog na butil ng bawang at mga tuyong ugat. Napansin ni Kiko ang isang mahabang pilat sa braso ni Maria na bahagyang nakatago sa kanyang punit na manggas. Lumingon si Maria kay Kiko. Sandaling nagtama ang mga mata nila. Walang emosyon ang mukha ni Maria pero ramdam ni Kiko ang kilabot nang makita ang isang itim na panyo na nakasabit sa gilid ng basket nito. Kaparehong kapareho ng panyong inilarawan ng kanyang ate Beatriz na gamit ng babaeng nakamaskara sa gubat. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Maria at muling ibinaling ang atensyon sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Nay, nakita niyo ba yung panyo niya? Ano bang panyo? Tara na sa mansyon. Huli na tayo sa paghahanda para kay Doña Isadora. Pero Nay, si Maria, parang may alam siya tungkol sa nangyari kagabi. Tumigil ka na, Kiko. Huwag mong pagtuunan ng pansin ng isang taong wala sa katinuan. Marami pa tayong gagawin. Hinila ni Nanay Celia ang braso ni Kiko palayo sa pwesto ni Maria. Lumingon pa si Kiko ng huling beses at nakitang kalmado pa rin nagtatali ng bawang ang babae habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan tungkol sa misteryosang aura nito. Habang naglalakad palayo ay patuloy naman na tumatakbo ang mga katanungan sa isip niya. Sino si Maria? Posible kayang ito ang misteryosang babae na nagligtas sa mga rebelde kagabi? At bakit napakahusay nitong makipaglaban sa mga aswang? Pagkatapos mamalengke ay dumiretso na silang mag-ina sa trabaho nila. Namamangha pa rin si Kiko sa tuwing nakikita ang dambuhalang puting mansyon na tila isang reyna sa itaas ng burol. Ang arkitektura nito ay pinaghalong Antilyan at impluensyang Amerikano. Malalapad na bintanang kapis na matatayog na kolum na hango sa Greek Revival at isang malawak na beranda kung saan nakawagayway ang bandila ng Amerika. Sa paligid naman ito ay makikita ang mga damo na pantay-pantay ang gupit, isang malaking kaibahan sa magubat na kuta ng mga rebelde. Nagmamadaling pumasok si Nanay Celia sa pintuan ng mga katulong, bitbit ang mga sariwang sangkap na pinamili sa palengke.
Si Kiko naman ay dumiretso sa malawak na hardin. Dinampot niya ang gunting sa halaman at sinimulang ayusin ang mga rosas na parang hindi nauubusan ng tubig kahit tag-init. Habang nagtatrabaho ay naalala ni Kiko ang mga kwento tungkol sa Donya. Nawala ang mga asawa at mga anak nito sa kamay ng mga Hapon noong unang bahagi ng sigalot. Kaya't ang tanging natitira sa kanya ay ang mga kayamanan at ang koneksyon sa mga matataas na opisyal na Amerikano. Nakukuha ni Doña Isadora ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng daliri. Bagaman matapobre ito at tinuturing na utosan ng mga kapwa Pilipino, ay malambot naman ang puso nito sa pamilya niya. Ang nanay Celia nilang kasi ang tanging nakapagpapalambot ng puso nito sa pamamagitan ng masasarap na putahe. Habang si Lolo Tonyo naman ang takbuhan nito kapag sumasakit ang rayuma o kapag binabangungot ito sa gabi. Kilalang mahusay na albularyo ang lolo niya at takbuhan ito ng mga tao sa baryo nila, lalo-lalo na si Doña Isadora. Mabilis na tumakbo ang oras at natapos na siya sa mga gawain niya sa hardin. Kailangan naman niya lumipat sa tubuhan para sa isa niya pang trabaho. Pinahira niya ang pawis sa noo at braso, tapos ipinuntahan ng nanay niya sa kusina para magpaalam. Habang naglalakad sa pasilyo ay nakita niya ang mga katulong na abala sa pagpapakintab ng mga mamahaling platero at paglalagay ng mga mapuputing mantel. Pagpasok niya sa kusina ay sinalubong siya ng halimuyak ng masarap na pagkain. Nay, alis na po ako. Pupunta na ako sa tubuhan. O siya, sige. Mag-iingat ka. Opo, mukhang kulang pa yata ang niluluto nyo para sa dami ng bisita mamaya. Huwag kang mag-alala. Paparating ng iba pang mga katuwang. Siguradong busog ang mga kanu mamaya. Celia, siguraduhin mong maayos ang pagkakaluto ng bawat putay. Opo, Doña Isadora. Ako na po ang bahala dito. Very good. Darating si Lieutenant Forbes at ilang matataas na opisyal mula sa Manila. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa kanila. Kailangan nilang makita na ang baryong ito ay sibilisado at maipagmamalaki. Napalingon si Doña Isadora kay Kiko. Nakasuot ito ng mamahaling terno na gawa sa pinong pinya at may hawak na abanikong ginto. Kahit nakangiti ito kay Nanay Celia, ang tingin naman ito sa kanya ay parang isang pirasong dumi na nakadikit sa mamahalin nitong sahig. Ikaw, batang hardinero. Sino ka nga ulit? Doña Isadora. Siya po si Kiko, ang anak ko. Ganun ba? Kiko, sumunod ka sa akin sa opisina. Ngayon din. Ho, pero pupunta po ako sa tubuhan. Sinasagot mo ba ako? Ang sabi ko sa opisina, may pag-uusapan tayo. Iniwan ng Donya ang kusina nang hindi naghihintay ng sagot. Nagkatinginan sila ni Nanay Celia. Bakas ang kaba sa mukha ng kanyang ina, habang si Kiko naman ay napakuyom ng palad sa loob ng kanyang bulsa. Napilitan siyang sumunod dito. Umupo si Doña Isadora sa kanyang malaking mesang nara, habang sa likod nito ay nakasabit ang isang malaking litrato niya kasama ang ilang Amerikanong sundalo. Maupo ka, Kiko. Huwag kang mahiya. Ayos lang po ako rito, Doña Isadora. Ano po ang kailangan nyo? May pag-uutos po ba kayo sa akin? Balita ko'y madalas kang makita sa paligid ng kakahuyan. Sabihin mo sa akin, nasaan ang kuta ng kapatid mo ang si Beatriz? Wala po akong alam sa sinasabi nyo. Ang alam ko lang po ay nagtatrabaho siya sa kabilang bayan. Huwag mo akong lokohin, bata. Alam nating dalawa na rebelde ang kapatid mo. Alam kong ito ang pinoproblema ng inyong ina. Napakawalang puso talaga ng ate mo. Hinahayaan niyang sumakit ang ulo ng inyong ina nang dahil sa kanya. Pero Kiko, sa oras na ituro mo sa akin ang lokasyon nila, bibigyan kita ng pabuya ng higit pa sa kikitain mo sa tubuhan sa loob ng 1 taon. Bakit niyo po ito ginagawa? Kapwa niyo Pilipino ang mga nandun. Pilipino? Sila ay mga panggulo. Ang mga Amerikano ang nagdala sa atin ng edukasyon, ng kalsada at ng kaayusan. Sila ang nagliligtas sa atin mula sa kadiliman. Habang ang mga rebelde, walang ibang ginawa kundi ang sumira ng progresong ito. Hindi po pera ang magpapabago sa isip ko. Isipin mo ang nanay mo, Kiko. Isipin mo ang kaligtasan ng pamilya mo.
Ang mga Amerikano ay hindi titigil hanggat hindi nauubos ang mga bandidong yan. Mas mabuting sa akin galing ang impormasyon kesa makuha nila ito sa marahas na paraan. Tumitig si Doña Isadora sa kanya. Kasing lamig ng bakal ang mga mata nito. Ramdam ni Kiko ang bigat ng bawat salita ng matanda. Hindi siya kumibo. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang tunog ng orasan sa dingding na tila nagbibilang ng bawat segundo lumilipas bago ang susunod na trahedya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nagpaalam na dito. Tumalikod siya nang hindi hinihintay ang permiso ng Donya. Paglabas niya ng pinto ay naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Alam niyang hindi titigil ang Donya hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Kinagabihan ay naganap na ang piging sa loob ng mansyon. Kumukutita pang mga chandelier na kristal. Para bang nakikipagpaligsahan sa kinang ng mga alahas ni Doña Isadora. Sa gitna ng bulwagan ay umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng mga Amerikanong opisyal na may hawak na baso ng whiskey. Katabi nila ang mga Pilipinang nakasuot ng dekalidad na terno. Pilit nang umingiti habang nakayakap sa braso ng mga dayuhan. Ang mga lokal na negosyante naman ay sip-sip na nakikipagpalitan ng tango at ngiti. Umaasang makakakuha ng pabor sa bagong gobyerno. Humahalo sa usok ng tabako ang bango ng lechon at mamahaling pabango na nagpapabigat sa hangin. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa kusina. Pawis na pawis ang nanay Celia niya habang mabilis na nag-aayos ng mga platito ng dessert. Palingali nga si Kiko bago lumapit sa kanyang ina. Tinitiyak na walang ibang katulong na nakikinig. Kinausap ako ni Doña Isadora. Doon sa opisina niya kanina. Anong sabi niya? May ginawa ka bang mali sa hardin? Hindi, Nay. Tinatanong niya kung nasaan ang kuta ni ate. Binubuyo niya ako magsalita kapalit ng pera. Diyos ko, Kiko. Huwag na huwag kang magsasabi ng kahit ano. Alam ko, Nay. Pero sabi niya mas mabuting sa kanya manggaling ang impormasyon bago pa kumilos sa mga Amerikano. Kiko, makinig ka. Sa oras na malaman nilang may ugnayan kay Beatrice, hindi lang ikaw ang kukunin nila. Isasama nila tayo ng lolo mo. Nakakatakot po ang tingin niya, Nay. Parang alam niya na ang totoo. Diyos ko, ano yun? Parang putok ng barel. Isang malakas na putok ang yumanig sa buong mansyon. Kasunod nito ay biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nabitawan ng isang katulong ang bitbit na tray ng mga baso at napalitan ng tilian ng musika sa sala. Nagkagulo ang mga bisita. May mga gumagapang sa ilalim ng mesa at may mga sundalong Amerikanong mabilis na ikinakasa ang kanilang mga rifle. Hinawakan ni Kiko ang braso ng kanyang ina bago siya mabilis na humiwalay at tumakbo patungo sa pintuan sa likod. Mabilis siyang umiwas sa mga sundalo na nagtatakbuhan patungo sa harap ng mansyon. Sa gitna ng dilim ay nakita niya mga aninong armado ng mga baril at itak. Namukhaan niya ang pamilyar na tindig ng kanyang ate Beatrice sa ilalim ng puno ng mangga. Ate! Ate Beatrice! Tumigil kayo! Kiko, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa loob! Ate, huwag kayong tumuloy. Puno ng sundalo ang mansyon. Naghihintay lang silang lumabas kayo. Mga kasama, eto ng pagkakataon natin. Nandun ang lahat ng mga opisyal na nagpapahirap sa atin. Hindi niyo sila kaya. Marami silang baril. Mamamatay lang kayo. Kiko, kailangan malaman ng mga Amerikano na hindi kami natatakot. Hindi kami aatras ngayon. Bago pa man makahakbang ang unang rebelde patungo sa beranda, ay isang mabilis na anino ang bumagsak mula sa bubong. Hindi ito tao. Narinig nila ang tunog ng pagpunit ng laman bago pa man nakasigaw ang unang biktima. Dalawang aswang ang walang awang sumakmal sa leeg ng dalawang kasamahan ng ate niya. Nagkapit-bisig ang mga rebelde, pero hindi kayang tapatan ng kanilang mga sandata ang bilis ng mga halimaw na kaharap nila. Ilang saglit lang ay narinig na nila ang yabag ng mga Amerikanong sundalo na papalapit sa kinaroroonan nila. Diyos ko, mukhang natunugan kayo ng mga sundalo. Lintek na mga aswang na yan. Sinira nila mga plano namin. Ate, kailangan na mas unahin niyo ang sarili niyo. Delikado. Huwag niyo na munang ituloy ang balak niyo ngayon. Mga kasama, umatras na tayo! Ngayon na! Ate, takbo! Mabilis na nagpulasan ng mga rebelde papasok sa masukal na tubuhan.
Napako naman ang tingin ni Kiko sa dalawang aswang na ngayon ay tahimik na nilalapa ang mga bangkay sa damuhan. Dumating ang mga Amerikanong sundalo, bitbit ang kanilang mga sulo at baril. Imbis na paputokan ng mga aswang ay humintulang ang mga sundalo sa di kalayuan. Pinanood nila ang halimaw na tila ba mga asong binubusog pagkatapos ng trabaho. Isang opisyal na Amerikano ang tumango pa bago dahan-dahang lumayo. Hinahayaan ng mga aswang na ubusin ang kanilang premyo. Nalalamig ang buong katawan ni Kiko habang nakakubli sa likod ng isang malaking bariles. Totoo nga ang hinala nila. Ginagamit ng mga Amerikano ang mga aswang upang puksain ang mga rebelde. Isara niyong mabuti ang pinto. Magpahinga na tayo. Nay, Lo, kitang-kita ng dalawang mata ko. Bakit ayaw niyo ba akong pakinggan? Hindi nga nila binaril ang mga halimaw. Iba ang nakita mo, Kiko. Baka nagkakamali ka lang. Madilim na ang paligid. Hindi, Lo. Tumango pa yung opisyal na kano. Parang nagpapasalamat pa sila sa mga aswang dahil tinapos ang trabaho nila. Tumigil ka na sa mga kwentong yan, Kiko. Pag yan narinig ng mga kabaryo natin, magkakagulo talaga. Kailangan na malaman to ni Ate Beatriz. Kailangan nila mag-ingat dahil hindi lang bahal ang kalaban nila. Hindi mo siya pupuntahan, Kiko. Simula bukas, bahay at trabaho ka lang, ha? Maliwanag. Bakit po kayo ganito? Para ba nagpapasakop na lang talaga kayo sa mga Amerikano? Habang ang mga kapwa nating Pilipino na lumalaban sa mga mananakop, kagaya ni ate, ay pinapabayaan nyo lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bata ka pa. Kaya hindi mo pa naranasan ang mga pinagdaanan namin. Marami na kaming nasaksihang kamatayan. Kaya ang tanging hangad lang namin ngayon ay ang isang tahimik at payapang buhay. Paano tayo magkakaroon ng tahimik at payapang buhay kung hawak tayo sa leeg ng mga banyaga? Naririnig mo ba ang sarili mo, Kiko? Ani mo'y isa ka na ring rebelde kung magsalita. Ay baka naman bukas makalawa, namumundok ka na rin kagaya ng ate mo. Ayaw na naming madamay pa tayo sa gulo, anak. Parang awa mo na. Huwag ka nang makikipagkita sa ate mo. Pero Nay, paano kung siya naman ang susunod na magiging biktima ng aswang? Sige, bahala ka. Buksan mo ang pinto. Lumabas ka kung gusto mo. Huwag mo na lang isipin ang curfew at mas unahin mo ang katigasan ng ulo mo. Tay, Pero ito ang tatandaan mo, Kiko. Sa oras na lumabas ka ng bahay na to, bahala ka na sa sarili mo. Hinding-hindi ka na makakabalik sa pamamahay na to. Hindi na siya nakapagsalita dahil sa takot niya sa kanyang lolo. Ito kasi ang unang beses na nagalit ito sa kanya at hindi niya alam kung paano ito pakakalmahin. Pero sa kabila nun ay desidido pa rin siyang gumawa ng paraan upang matulungan ang ate niya. Kinabukasan ay maaga siyang pumunta sa palengke. Naabutan niya si Maria na parang may sariling mundo sa kanyang sulok. Amoy na amoy ni Kiko ang bawang habang dahan-dahan siya lumapit dito. Nakayuko si Maria. Seryoso naghihiwa ng mga ugat para sa kanyang mga langis. Maria, kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Para saan? Maria, alam kong ikaw yun. Alam kong ikaw yung babaeng nakamaskara sa gubat. Tinulungan mo ang mga rebelde, di ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Maria, makinig ka. Pinupunterian na sila ng mga aswang. Kailangan nilang tulong mo. Bawang lang ang tinitinda ko rito, bata. Kung wala kang bibilin, umalis ka na. Nakita nga ng ate ko. Sabi niya may suot kang kwintas na bawang at buntot ng pagi. Napakahusay mo na makipaglaban sa mga aswang. Marami nagsusuot ng ganyan ngayon. Takot ang mga tao sa aswang. Pero ikaw, hindi ka lang basta natatakot. Lumalaban ka. Tulungan mo ako, Maria. Ginagamit ng mga Amerikano ang mga aswang para ubusin ng mga rebelde. Nagbebenta lang ako ng pangontra. Hindi ako bayani. Wala akong maitutulong sa'yo. Bakit ka ba nagkakaila? Namatay ang asawa mo sa mga kamay ng dayuhan, di ba? Alam kong gusto mo ring gumante. Tumigil ka na. Patay na ang asawa ko. Kaya wag na wag mo siyang isasali sa usapang to. At kung hindi ka titigil, baka sumunod ka na sa kanya. Tumingala si Maria at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang talim sa mga mata nito. Lumapit naman ang ibang customer nito kaya napilitan siyang lumayo. Pero sa kabila nun ay mas naging sigurado siya
na si Maria nga ang susi upang malabanan nila ang mga aswang. Kailangan niya lang talagang makuha ang tiwala nito. Pagkalipas ng ilang araw ay mas lalo nabalot ng takot ang baryo nila. Araw-araw ay may balitang taong nawawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mga rebelde ang nabibiktima. Ang magsasakang papunta lang sa bukid, ang labanderang maagang lumabas, ang batang naglalaro sa kalsada. Lahat sila ay naglalaho na parang bula. Walang bangkay, walang bakas ng dugo. Kaya naman walang nakakaalam kung nasan sila. Pero kumalat ang balita na huli raw silang nakita malapit sa malaking pintuan ng mansyon ni Doña Isadora. Isang araw pinatawag ni Doña Isadora ang lahat ng mga tauhan. Mula sa mga katulong, kusinero, magsasaka hanggang sa mga hardinero. Nakatayo si Doña Isadora sa beranda. Katabi ang 2 Amerikanong sundalo na may hawak na mahabang baril. Pinapaypayan naman siya ng 2 katulong sa kanyang likuran habang malamig ang ekspresyon niyang nakaharap sa kanyang mga nasasakupan. Bakit kaya tayo pinatawag ni Doña Isadora? Ay malamang ay dahil ito sa kumakalat na balita ngayon, Tay. Mukhang galit na galit siya. Makinig kayong lahat. May mga naririnig akong kwento na nanggagaling daw sa inyo. May mga nagsasabing ako ang nasa likod ng mga pagkawala sa baryong ito. Nais ko lang sabihin sa inyo na isa itong malaking kasinungalingan. Narito ako at ang mga Amerikano para protektahan kayo mula sa mga rebelde. Ang mga balitang yan ay gawa-gawa lang ng mga bandido para sirain ang tiwala nyo sa gobyerno. Kaya ang sino mang mahuling nagpapakalat ng maling balita ay parurusahan ng mga Amerikano. Wag nyo akong subukan dahil hindi ako mag-aatubiling ibigay kayo sa kanila. Proteksyon ba ang tawag sa pagkawala ng mga tao? Shh, tumahimik nga't baka marinig ka ng Donya. Bueno, bumalik na kayo sa trabaho. At tandaan ninyo, nakamasid ang mga Amerikano sa bawat galaw nyo. Mabilis na nagyawahiwalay ang mga tauhan. Ang iba'y nagbubulungan at bakas pa rin ang mga kabas sa mga mata nila. Nanatiling nakatayo si Kiko. Nakatingin sa Donya na tila ba nakikita niya ang sungay na nakatago sa likod ng mamahaling terno nito. Aalamin niya kung ano ito at gagawin niya ang lahat upang pigilan ang kasamaan nito. Isang gabi ay tinapangan niya ang kanyang sarili at nagtungo siya sa mansyon. Madilim na ang paligid at umaasa lang siya sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon ng balete. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pintong kahoy sa gilid ng imbakan ng alak. Dumantay ang amoy ng luma, basa at isang malansang halimuyak na tila nabubulok na karne. Bumaba siya sa hagdan ng kawayan. Bawat apak ay naglalabas ng tunog na tila sumisigaw sa katahimikan. Narinig naman niya sa baba ang tinig ni Doña Isadora na parang may kausap. Sumandal siya sa malamig na pader na gawa sa adobe. Siguraduhin yung sapat ang rasyon nila ngayong gabi. Ayaw nating magwala sila sa gitna ng operasyon sa kuta. Pinapakain nila ng katawan ng tao ang mga aswang. Huwag kayong mag-alala mga kapanalig namin. Hindi kayo mauubusan ng pagkain hanggat patuloy nyo kaming tinutulungan. Marami pang pakalat-kalat sa baryo na pwede nating gawing pagkain nyo. Tama nga hinala ng mga tao. Si Doña Isadora ang nasa likod ng misteryosong pagkawala ng ilan sa mga taga-baryo namin. Malaking tulong kayo para sa kaayusan. Kaya ituloy nyo lang ang pagpuksa sa mga salot ng lipunan. Tapusin nyo ang mga rebeldeng yan. Mga hayop. Ginagawa niyang pain ng sarili niyang mga kababayan. Sumilip si Kiko sa siwang ng isang malaking bariles. Nanigas ang kanyang buong katawan. Sa gitna ng silid at sa ilalim ng malamlam na bombilya ay nakasalansa ng mga bangkay. Ang ilan ay wala ng braso. Ang iba naman ay parang nilapa ang dibdib. Sa gilid naman ay may mga bakal na rehas kung saan naririnig ang mabibigat na paghinga at kalansing ng mga kadena. Nanlamig ang batok ni Kiko. Kitang-kita niya ang isang Amerikanong sundalo na nagtatapon ng isang putol na binti sa loob ng hawla. Isang mabilis na paglamuko sa tunog ng nababasag na buto ang sumunod. Napaatras siya at aksidenteng nakalikha ng ingay. Mukhang nakuha niya ang atensyon ni Doña Isadora at ng kasama nitong sundalo. Huminga siya ng malalim
Hindi na siya nag-isip at kumari pa siya ng takbo pabalik sa hagdan. Narinig niya ang mabilis na yabag ng mga bota at ang pagkasa ng baril sa kanyang likuran. Habol-habol niya ang hininga habang tumatakbo. Halos madulas siya sa basang baitang. Pero pinilit niyang itulak ang sarili pataas. Paglabas niya sa pinto ay hindi na siya lumingon. Tinahak niya ang masukal na bahagi ng hardin hanggang sa makarating siya sa tubuhan. Pilit siyang umiiwas sa mga sulo ng mga sentry na Amerikano. Pero napatigil siya sa pagtatakbo nang may makabangga siya. Kiko, anong ginagawa mo dito? Bakit ka humangos? Ate, saan ka pupunta? Sa mansyon ba? Oo, mag-iimbestiga ako. Ikaw, saan ka galing? Huwag kang tutuloy sa mansyon, ate. Ha? Ate, nakita ko na. Nakita ko na ang lahat. Ano nakita mo? Totoo ang lahat, ate. May bodega ng mga bangkay sa ilalim. Ha? Pinapakain nila ang mga ito sa mga aswang na alaga ng mga Amerikano. Hayop. Sabi ko na nga ba? Ginigising nilang mga demonyo para ubusin kami mga rebelde. Umalis na tayo dito, ate. Delikado na rito. Baka maabutan tayo ng mga sundalo. Halika na. Iatid kita pa uwi. Kailangan ko makabalik sa kuta sa lalong madaling panahon para malaman nilang tungkol... Pero hindi pa sila nakakahakbang ng isang mabangis na ungol ang bumasag sa katahimikan. Mula sa itaas ng puno ng sampalok ay lumitaw ang isang aswang. Mahaba ang mga kuko, nalilisik ang mga mata at bumubula ang bibig sa gutom. Sa isang iglap ay sinunggaban sila nito. Tumalsik ang itak ni Beatrice sa lakas ng impact. Sinakal ng halimaw si Kiko at tinulak sa puno. Baon ang mga kuko nito sa balikat ng binata. Ate, tulong! Bitiwan mong kapatid ko! Halimaw! Ate, ang lakas niya. Hindi ko siya magawang labanan. Hindi kita pababayaan! Ililigtas kita! Nilundag ni Beatrice ang aswang at sinubukang saksakin ng balisong pero mabilis siyang itinawarik nito gamit ang mahabang buntot. Hahablutin na sana ng aswang ang leeg ni Kiko nang biglang may tumama dito. Isang dambuhalang taga ang tumama sa likod ng aswang. Mula sa anino ay lumabas ng isang babaeng nakamaskara ng itim na panyo. Ang kwintas niyang bawang ay kumakalansing sa bawat galaw niya. Mabilis siyang umikot. Hinampas ang aswang ng buntot ng pagi na may mga tinik at sinundan ng saksak ng patalim sa dibdib nito. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng halimaw habang bumubuga ng itim na dugo hanggang sa bumagsak itong wala ng buhay sa paanan ni Kiko. Hingal na hingal siya habang hawak ang dumudugong balikat. Pinunasan naman ng misteryosang babae ang patalim niya at akmang tatalikuran na sila. Sandali, huwag ka na munang umalis. Umuwi na kayo. Hindi pa tapos ang gabi. Maria, alam kong ikaw yan. Huwag mo nang itago. Sino siya, Kiko? Siya bang nagligtas sa amin sa kuta? Oo, ate. Nagtitinda siya ng mga bawang tuwing umaga. Pero malakas ang pakiramdam ko na siya rin ang magiting na babaeng nagligtas sa inyo. Maria, pakiusap. Nagbuwis ka na ng buhay para sa amin. Ipakita mo ang mukha mo. Maria? Maria bang pangalan mo? Kung sino ka man, maraming salamat sa iyo. Iniligtas mong buhay namin ang kapatid ko. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kamay niya. Hinubad niya ang itim na panyong nakatakip sa kanyang ilong at bibig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ay lumitaw ang maganda ngunit matapang na mukha ni Maria. Masyado ka matalas, Kiko. Ikaw pala. Kilala kita. Ikaw ang byuda ni Fernan. Ang akala namin na wala ka na sa katinoan. Pagkatapos mamatay ng asawa mo. Mas madaling mabuhay kung akala nila'y wala akong silbi. Pero ngayong alam niyo na, kailangan ko na kayong iatid pa uwi. Beatrice, babalik ka sa bundok. Kiko, uuwi ka na sa bahay niyo. Hindi ko hahayaang mapatay kayo ng mga alaga ni Doña Isadora. Salamat, Maria. Maraming salamat. Tumangulang si Maria at sinenyasan silang maglakad ng mabilis. Sa bawat kanto ay tila nagiging anino si Maria. Pinabantayan ng bawat banta habang tinatahak nila ang daan patungo sa bahay. Pagka-uwi sa bahay nila ay bumukas ang pinto at tumambad sa kanila ang nanay Celia at lolo Tonyo na halatang hindi mapakali. Nay, Lo, kasama ko po si ate. Oh, Beatrice, anong ginagawa mo rito? Gusto mo ba kaming mamatay lahat?
Hinatid ko lang po si Kiko pa uwi. Muntik na kaming mapatay ng mga alagang aswang ni Doña Isadora. Sabi ko na nga ba, kapahama ka ng dala mo rito. Umalis ka na bago pa tayo makita ng mga Amerikano. Nay, Lo, tumigil na ho kayo. Hindi niyo ba naiintindihan? Masamang tao si Doña Isadora. Nakita ko ang mga bangkay sa ilalim ng mansyon. Gagawin na rin tayong pagkain ni Doña Isadora para sa mga aswang niya. Kiko, nababaliw ka na rin ba? Si Doña Isadora ang amo natin. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Nay, pwede ba? Tama ng pagpapaalipin niyo sa demonyong yon. Matuto naman kayong ipaglaban ang sarili niyo. Hahayaan niyo bang isa sa inyo ang susunod na maging pagkain ng mga aswang na yon? Tumahimik ka, Beatrice. Palibhasa wala ka namang pakialam sa kapakanan ng pamilyang ito. Mas mahalaga sa iyo ang mga prinsipyo at paniniwala mo. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng pamilya natin at ng bayang ito. Totoo ang sinasabi ng anak niyo, Aling Celia. Maria, anong kinalaman mo rito? Ako ang pumatay sa aswang na muntik ng lumapa kay Gigo kanina. Ang mga Amerikano sa baryong to, hindi niyo sila pwedeng pagkatiwalaan. Lalong-lalo na si Doña Isadora. Pinagtatak sila nilang sariling bayan nila. Ginagamit nila mga aswang para ubusin ang sinumang kumakalaban sa kanila. Kabilang ng mga rebelde. Natahimik ang buong bahay. Tinignan ni Aling Celia ang sugat sa balikat ni Kiko at doon lang siya napaluha nang makita ang bakas ng kuko na halatang hindi galing sa tao. Napaupo si Lolo Tonyo sa silya. Hawak ang kanyang rosaryo habang si Maria naman ay nananatiling nakatayo. Sa pintuan, nakahanda ang itak sakaling kailanganin niya ito. Pumasok naman sila sa bahay upang doon mag-usap. Mas ligtas doon kesa naman may ibang makarinig sa kanila sa labas. Malamlam ang liwanag mula sa kaisa-isang gasera sa lamesa. Umupo si Maria, bagsak ang balikat, habang nakatitig sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng itim na dugo ng aswang. Sa kabilang dako, nakikinig ng mariin sina Kiko, Beatrice, Aling Celia at Mang Tonyo. Ramdam ang bigat ng bawat hininga sa loob ng maliit na kubo. Hindi lang basta malupit si Doña Isadora. May dahilan kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa mga katulad nating mahihirap. Ano ang ibig mong sabihin, Maria? Kilala ko ang Donya. Matapobre siya pero... Anak ako sa labas ni Doña Isadora. Ano? Ikaw? Anak ng Donya? Paano nangyari yan? Ang alam ng lahat, namatay ang mga anak niya sa gyera. Ang ama ko ay isang simpleng trabahador lang sa tubuhan ni na Doña Isadora at Don Gustavo nung araw. Nang malaman ng Don ang tungkol sa amin ni Inay, ipinapatay niya ang tatay ko. Ipinaampo naman niya ako sa dating mayordomo ng mansyon, si Nanay Ising. Pinalayas kami sa mansyon at pinagtayo ng kubo sa dulo ng baryo para malayo ako sa kanila. Kaya pala, hinding-hindi ka niya kinilala. Sa paningin niya, isa lang akong bastarda. Isang pagkakamali na dapat ibaon sa limot. Tinanggap ko naman to. Kahit paano ay lumaki naman ako ng puno ng pagmamahal. Hindi inilihim ni Nanay Ising sa akin ang katotohanan. Pero pinalaki niya rin ako na hindi naghahangad ng kahit na ano. Wala sa walang kwenta kong ina. Hanggang isang araw, kumapit na ako sa patalim. At napilitan akong lapitan siya. Umulan raw ng malakas nung araw na yon. Nakatayo si Maria sa labas ng malaking pintuang Nara. Basang-basa at nanginginig sa ginaw. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Isadora. Nakasuot ng mamahaling terno. May hawak na abaniko at may bakas ng pandidiri sa kanyang muka habang nakatingin kay Maria. Oh, anong ginagawa mo rito? Doña Isadora, pakiusap po. May sakit po si Nanay Ising. Kailangan ko lang po ng pambili ng gamot. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Paano kung makita ka ni Gustavo? Gusto mo ba akong mapahama? Kailangan ko lang po talaga ng tulong nyo. Kayo na lang pong maaari kong hinga ng tulong. Oh, eto. Kunin mo yan. At huwag na huwag ka nang babalik pa rito. Kalimutan mo nang nakita mo ako ngayon. Inihagis ni Doña Isadora ang isang supot ng barya sa putikan sa paanan ni Maria. Mabilis na sinarado ng Doña ang pinto. Iniwan si Maria na umiiyak habang pinupulot ang mga barya sa basang lupa.
Namatay si Nanay Ising pagkalipas ng 1 taon. Doon ko nakilala si Fernan. Siyang nabigay sa akin ng lakas ng loob na mabuhay muli. Matapang siya. May paninindigan. Isa siya sa mga rebeldeng lumalaban sa mga Amerikano. Kilala ko si Fernan. Isa siya sa mga pinakamagaling naming kasama. Hindi nga lang kami ganun katagal na nagkasama sa kuta. Dahil napas lang siya. Nang madakip siya ng mga sundalo, nagmakaawa ako kay Doña Isadora. Nakiusap akong gamitin niya ang koneksyon niya para iligtas si Fernan. Pero tumawa lang siya. Sabi niya, nararapat lang yun sa mga panggulo na kagaya ng asawa ko. At doon yun natagpuan ang bangkay niya sa damuhan. Wakwak ang tiyan. Labas ang bituka. Doon ko napagtanto na hindi lang bala ang pumapatay sa mga rebelde. Kaya ka nagsagawa ng sarili mong investigasyon. Nalaman kong may kaalaman si Doña Isadora sa itim na kapangyarihan. Siya ang dahilan kung bakit naging aswang ang ilan sa mga inosenteng trabahador ng hasyenda. At ang masakit pa, ang mga matataas na opisyal na Amerikano, wala silang alam tungkol sa mga aswang. Pakanalang ito ni Doña Isadora at ng isa sa mga sundalong kaibigan niya. Doon na nagsimula ang plano ni Maria. Nagpanggap siyang nawawala sa katinoan pero ang totoo, pinaghahandaan niya ang kanyang paghihiganti. Nagsanay siya sa pakikipaglaban, pinag-aralan ng mga pangontra at panlaban sa aswang. Humingi rin siya ng tulong sa isang albularyo mula sa kabilang baryo at nagkaroon ng kanyang anting-anting. Ito ang ginagamit niya upang makipaglaban. At ang gusto niya ay siya mismo ang pumutol sa kasamaan ng kanyang tunay na ina. Tumayo ang Ate Beatrice niya at isinakbit ang kanyang luma at maduming bag. Lumapit si Maria sa pinto. Tinitigan ang paligid kung may mga nagpapatrulyang Amerikano. Kailangan ko nang bumalik sa kuta. Dapat bago sumikat ang araw ay nakabalik na ako. Mas mahirap makalusot kapag maliwanag na. Iatid na kita hanggang sa paanan ng bundok. Mas ligtas kung dalawa tayo. Sandali. Beatrice. Anak, huwag ka munang umalis. Nay, alam niyo namang hindi ako pwedeng manatili rito. Madadamay lang kayo. Patawarin mo ako, anak. Natakot lang ako. Naduwag. At dahil sa takot ko ay nakalimutan ko ring magpakaina sa'yo. Napakalaking sugat ang iniwan ng pagkamatay ng tatay niyo sa puso ko. Kaya nasaktan ako nang piliin mo ang parehong tadhana na tinahak ng inyong ama. Alam kong hindi ito sapat na rason para hindi ka suportahan. At dahil sa mga narinig ko ngayong gabi, napagtanto ko ang mga pagkakamali ko. Hindi na ako papayag na magbulag-bulagan habang pinapatay nila tayo. Ako rin, Apo. Masyado akong naniwala ng pananahimik ang magliligtas sa atin. Patawarin mo ko. Nay, Lo, sapat na sa akin na naintindihan niyo ako. Pero hindi ko kayo idadamay sa pakikibaka namin. Mananatili kayong ligtas dito. Hindi na kami ligtas, ate. Ngayong alam na natin ang totoo. Wala nang balikan to. Mabilis na lumapit si Nanay Celia at mahigpit na niyakap si Ate Beatrice. Isang yakap na puno ng pangungulila at pagsisisi. Hinalikan naman ito sa kamay ni Lolo Tonyo bago dahan-dahang kumalas. Isinuot muli ni Maria ang kanyang itim na panyo sa muka bago sila sabay na lumabas ng bahay. Kahit paano ay natuwa si Kiko dahil naintindihan na rin ng pamilya niya ang pinaglalaban ng Ate Beatrice niya. Pero simula pa lang pala ito ng mas matinding dagok para sa pamilya nila. Kinabukasan ay pinatawag ni Doña Isadora ang Lolo Tonyo niya. Masama raw ang pakiramdam ng Doña at kailangan itong magpagamot. Hindi na ito bago sa kanya dahil halos buwan-buwan naman ay pinapatawag talaga nito ang lolo niya. Madalas itong nagpapagamot at magpapahilot. Pero nabalot siya ng takot sa pagkakataong yon dahil alam niya na ang madilim na sikreto ng amo niya. Sinamahan niya ang lolo niya papunta sa mansyon. Bitbit ni Lolo Tonyo ang kanyang bayong na puno ng sariwang dahon ng sambong, luyang dilaw at maliit na bote ng langis. May napansin naman siya pagkarating sa mansyon. Hindi katulad ng dati, mas marami ang mga Amerikanong sundalo na nakasukbit ng mga mahahabang baril. Matalas sa mga mata nila. Tila naghahanap ng kahit anong pagkakamali sa bawat dumaraan. Lo, masama ang kutob ko rito. Bakit ang daming kano sa paligid? Sabi ko na sa'yo huwag ka nang sumama, Kiko. Mas lalo tayong paghihinalaan. Isa pa,
Hindi mo raw araw ng trabaho ngayon bilang hardinero. Magtataka ang mga taga-mansyon kung bakit ka narito. Hindi kita pwedeng pabayaan dito, Lo. Alam nating lahat na hindi lang sakit ng katawan ang meron ng Donya. Kahit na, mas mabuti pa rin magdubli ingat tayo. Hindi tayo pwedeng paghinalaan ng amo natin. Basta mag-ingat kayo, Lo, ha? Lumabas ka kagad ng mansyon pagkatapos mo siyang gamutin. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi naman ito ang unang beses na gagamutin ko siya. Nag-aalala lang po ako na baka alam na ni Doña Isidora na ako ang nagmamanman sa mansyon kagabi. Pagkarating sa pintuan ng mansyon ay hinarang sila ng isang sundalo. Hindi siya nito pinapasok dahil ang lolo lang daw niya ang pinatawag ng Donya. Tinapik ni Lolo Tonyo ang balikat ni Kiko bago ito dahan-dahang pumasok ng mansyon. Hindi siya mapakali. Inikot niya ang pader na bato ng mansyon. Naghahanap ng butas. Sa may dulo malapit sa imbakan ng panggatong nakita niya ang siwang sa bakod. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng mga gumamela hanggang sa marating niya ang pamilyar na bintana ng kusina. Mabilis ang tibok ng puso ni Kiko habang tumatalon papasok sa bintana. Muntik na siyang bumagsak sa isang tumpok ng mga sako ng bigas. Nakita niya ang kanyang nanay Celia na abalang naghihiwa ng karne, pero baka sa mukha nito ang puyat at kaba. Diyos ko! Nay, ako to. Diyos ko naman, Kiko. Anong ginagawa mo rito? Mabuti na lang at wala nang ibang katulong dito sa loob. Nandito si Lolo. Pinatawag siya ni Doña Isidora. Ano? Oh, bakit ngayon pa? Kanina pabalisa ang Donya. Pabalik-balik ang mga sundalo sa opisina niya. Nandun si Lolo sa loob. Sasamahan ko sana siya pero hindi ako pinapasok ng sundalong sumalubong sa amin. Nay, kinakabahan ako. Baka may gawin silang masama sa kanya. Dito ka lang sa sulok. Magtago ka sa likod ng mga aparador. Ako ang magdadala ng tsaa sa taas. Sisilipin ko kung anong nangyayari. Mag-iingat po kayo, Nay. Huwag kayong magpapahalata. Tumango si Nanay Celia at mabilis na nag-ayos ng tray. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nilalagay ang tasa ng tsaa, pero pinilit niyang kumalma. Alam ni Kiko na bawat hakbang ng kanyang ina paitaas ay pagtapak sa teritoryo ng mga aswang. Nanatiling nakakubli si Kiko sa dilim ng kusina. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib at ang malalakas na yabag ng mga bota ng mga sundalo sa pasilyo. Mag-iisang oras na pero hindi pa rin nakakabalik ang nanay niya. Kaya naman nagdesisyon na siyang sundan ito. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung saan ito hahanapin, lalo na't hindi niya naman kabisado ang mansyon. Matagal na siya nagtrabaho doon pero hanggang hardin at kusina lang. Pero bahala na. Ang importante ay mapuntahan niya ang kanyang nanay at lolo. Pinagpapawisan ng mga palad ni Kiko habang nakakubli sa likod ng isang malaking florera sa paanan ng ingranding hagdanan. Pinapanood niya ang pagdaan ng dalawang Amerikanong sundalo na nagtatawanan habang may bitbit na mga delata. Nang tumahimik ang paligid ay mabilis siyang kumilos at dahan-dahang umakyat. Iniingatang hindi tumunog ang bawat baitang ng kahoy. Dahan-dahan siyang sumilip sa korbada ng pasilyo sa ikalawang palapag. Sa pinakadulo nito ay bumukas ang pintuan ng silid ni Doña Isidora. Lumabas mula doon ang kanyang nanay Celia na inaalalayan si Lolo Tonyo. Maputla ang matanda. Tira na wala ng buto ang mga binti nito habang kinakaladkad ang sarili. Nay, ano po nangyari kay Lolo? Kiko, bakit ka sumunod dito? Mapapahamak tayo! Hindi na ako nakapaghintay sa baba. Si Lolo, bakit po ganyan ang itsura niya? Bigla siya nang hina pagkatapos niyang gamutin ang Donya. Tulungan mo ako, bilis! Ilabas natin siya dito. Ang tsaa, Kiko! Kailangan nating makaalis. Ano pong tsaa, Lolo? Pinainom ba kayo nun? Huwag ka nang maraming tanong. Hawakan mo ang kabilang braso niya. Dalian natin bago tayo makita ng mga kano. Mabilis nilang binagtas ang pasilyo. Ramdam ni Kiko ang kakaibang init na nanggagaling sa balat ng kanyang lolo. Isang init na tila nanggagaling sa loob ng mga ugat nito. Hindi na sila lumingon pa hanggang sa marating nila ang labas ng mansyon. Bitbit ang kaba na hindi niya maipaliwanag. Pagka-uwi sa bahay ay kaagad nilang pinahiga ang lolo niya sa silid nito. Nakaratay ang Lolo Tonyo niya sa banig. Mabilis ang paghinga at paulit-ulit na dumadaing. Sa kusina naman ay abala si Kiko sa pagdikdik ng mga dahon at ugat na itinuturo ng kanyang lolo niya noon. Gusto kasi nitong
Siyang sumunod sa yapak nito bilang isang magaling na albularyo. Bagaman hindi niya nakikita ang sarili na ginagawa ang mga ginagawa nito, ayaw naman niyang biguin ang kanyang lolo. Kaya naman binuksan niya na lang ang isip upang matuto kung paano manggamot. Ito na po yung dinikdik na ugatlo. Tama po bang timpla ko? Ihalo mo sa mainit na tubig. Isama mo ang pait ng apdo ng manok. Opo, Lo. Yan po mismo ang ginawa ko kagaya ng turo niyo sa akin. Heto na po. Uminom po muna kayo. Dahan-dahan, Kiko. Baka mapaso ang lolo mo. Kailangan niyang maubos to. Mabisang gamot raw ito sa paghihina ng katawan. Salamat, Apo. Masaya ako at kahit papano may natutunan ka pala sa mga itinuro ko. Oo naman, Lo. Nakikinig kaya ako na maigi sa mga turo mo. Kailangan ko lang makatulong. Sige po, Tay. Magpahinga ka muna. Pagkatapos maubos sa mapait na likido, ay unti-unting kumalma ang paghinga ng matanda. Ipinikit nito ang mga mata, pero napansin ni Kiko ang panginginig ng mga daliri ng lolo niya na para bang humahaba ang mga kuko nito. Pinunasan ni Kiko ang sariling pawis at naupo sa tabi ng banig. Hindi inalis ang tingin sa natutulog na matanda. Kinagabihan ay nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Nabasag ang katahimikan ng gabi dahil sa isang malalim na ungol. Biglang napabalikwas si Kiko mula sa pagkakaidlip. Sa gitna ng dilim ay nakita niya si Lolo Tonyo na nakatayo. Pero hindi na ito ang lolong kilala niya. Nakabaluktot ang likod nito, nanlilisik ang mga mata at napuno ng matutulis na ngipin ang bibig nito. Lolo Tonyo, ano nangyayari sa inyo? Diyos ko! Kiko! Lumayo ka riyan! Hindi na siya ang lolo mo! Lo, ako to, si Kiko. Labanan niyo po yan. Paano to nangyari sa inyo, Tay? Hindi kaya dahil ito sa pinainom na tsaa sa inyo kanina? Tsaa? Nay, ano pong sinasabi niyo? May pinainom na tsaa si Doña Isadora sa kanya. Pipigilan ko sana siya, pero nainom na niya ito nang dumating ako. Pagkatapos, ay bigla na lang sumama ang pakiramdam niya. Ano? Bitawan mo ako! Lo! Tay! Maawa ka! Lo, huwag mong sasaktan si nanay pakiusap. Para bang wala itong narinig at tuluyan ng mawala ng pakialam sa kanila. Mabilis na dumamba ang aswang at itinuon ang mga kuko sa leeg ng kanya nanay Celia. Akmang sasaksakin ni Kiko ang aswang ng kahoy nang biglang bumukas ang pinto. Isang buntot ng pagi ang humampas sa likod ng aswang, dahilan upang tumalsik ito sa sulok. Pumasok si Maria, bitbit ang kanyang sandata at suot pa rin ang kanyang kwintas na gawa sa bawang. Kiko, hawakan mong nanay mo. Ako nang bahala rito. Maria, huwag mo siyang patayin. Nakikiusap ako. Siya pa rin ang lolo namin ni Ate Beatrice. Hindi ko siya papatayin. Tulungan niyo akong gapusin siya ng lubid na binabad sa suka. Bawang. Bilis! Nagtulong-tulong silang tatlo. Kahit malakas ang aswang ay nagawa pa rin itong pigilan ni Maria gamit ang kanyang mga dalang pangontra. Iginapos nila si Lolo Tonyo sa isang matibay na haligi ng bahay. Habang patuloy itong sumisigaw ng sobrang lakas. Madaling araw na nang bahagya itong kumalma. Mukhang sa wakas ay naramdaman na rin ito ang pagod. Nakaupo si Maria sa tabi ng pintuan at nagmamasid sa labas. Si Kiko naman ay hindi maiwan-iwan ng lolo niyang nakagapos pa rin. Maria, maraming salamat talaga sa pagligtas sa amin. Kung hindi ka dumating, baka wala na kami ngayon. Tama si nanay. Utang namin sa iyo ang buhay namin, Maria. Bakit ka nga pala naparito? Pinakiusapan ako ni Beatrice na tinanang kalagayan niyo. Hindi kasi siya mapakali sa kuta nila. Para daw may masamang mangyayari. At mukhang tama nga ang kutob niya. Si Doña Isadora. Siya ang may gawa nito, di ba? Nay, sinabi niyo kanina sa akin na pinainom niya si Lolo ng tsaa kanina sa mansyon. Oo, yun nga ang nangyari. Yan ang paraan niya. Ang mga inosenteng tulad ni Mang Tonyo, ginagawa niyang halimaw para may magbantay sa kanyang teritoryo at pumatay sa mga rebelde. Paano kung ipakuha niya si tatay sa mga Amerikano at ikulong kasama ng iba pang mga aswang? Hindi ko haya na mangyari yun. Itatago natin siya. Kiko, mahirap magtago ng aswang. Lalo na't gabi-gabi siya magbabago ng anyo. Huminga ng malalim si Kiko at tiningnan ng lolo niyang unti-unting kumakalma.
Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na kalbaryo ng kanilang pamilya. Kinaumagahan, kasabay ng pagsikat ng araw, ay ang pagbabalik ng kanyang lolo Tonyo sa normal nitong anyo. Kinalaga nila ito ng masiguradong ligtas na ito. Nakaupo ito sa sahig at nakasandal sa haligi habang nangihina. Tumutulo ang luha sa kulubot nitong pisngi. Bakit ito nangyari sa akin? Ang tanga ko. Hindi ko dapat ininom ang tsaa na binigay ni Doña Isadora sa akin. Tay, huwag niyang sabihin yan. Hindi po kayo tanga. Natakot lang kayong humindi sa utos niya. Kiko, patayin niyo na lang ako. Lo, ano ba? Alam niyong hindi namin yung kayang gawin sa inyo. Mapanganib na ako. Nararamdaman ko ang hayop sa loob ko. Gusto kong pumatay. Kaya niyo pong labanan ng sumpang nasa loob ng katawan niyo. Naniniwala ako makakaya niyo po ito. Imposible ang sinasabi mo, Apo. Hindi ko po kayo hayaan na mamatay. Hanap ako ng paraan. Mapapagaling namin kayo. Hindi na ako tao, Apo. Naaalala ko ang mga nangyari kagabi. Muntik ko nang mapatay ang nanay mo. Na sarili kong anak. Hindi mo kasalanan yun, Tay. Kung may dapat man tayong sisihin dito, yun ay si Doña Isadora. Maawa kayo. Baka sa susunod na gabi ay hindi ko na kayo makilala. Tapusin niyo na ang paghihirap ko. Anong silbi ng buhay ko kung isa na pala akong halimaw? Ayoko ng ganitong klaseng buhay. Hindi ako susuko, Lo. Gagawa ko ng paraan. Hanap tayo ng gamot. Hihingi tayo ng tulong sa mga albularyo sa kabilang baryo. Niyakap ni Kiko ang lolo niya habang umaagos ang kanyang luha. Ramdam niya ang panginginig nito. Naramdaman niya ang pangihina at pagsuko ng matanda. Pero siya, kahit anong mangyari, hindi siya mawawala ng pag-asa. Lalaban siya hanggang sa huli. Eto Maria, magkapi ka muna. Salamat. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo. Bukod sa pagliligtas ng buhay namin, salamat rin sa pagbabantay sa amin magdamag. Wala yun. Kumusta ang lolo mo? Mas gusto niya na lang daw mamatay kaysa mabuhay bilang isang aswang. Parang nadudurog ang puso ko habang nakikita siyang umiiyak. Pero sinabi ko sa kanya na hahanap ako ng lunas at hindi ako susuko. Nakakamangha ang katatagan at pagmamahal mo sa iyong lolo. Pero Kiko, ayokong umasa ka sa wala. Kaya dediretsahin na kita. Walang lunas na magpapabalik sa kanya sa dati. Anong sinasabi mo? Lahat ng sakit may gamot, di ba? Hindi ito sakit, Kiko. Sumpa ito. Ang isang aswang ay habang buhay na magiging aswang. Gabi-gabi niyang kailangang lumaban sa gutom para sa laman ng tao. Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako may gamot na magtatanggal ng sumpa sa katawan niya. Kung kailangan na pasukin ko muli ang mansyon para mahanap ng gamot, o ano man ang ginamit ni Doña Isidora gagawin ko. Tumingin si Maria kay Kiko nang may halong lungkot at paghanga. Tumalikod naman si Kiko at bumalik sa loob. Determinado pa rin sa kanyang desisyon. Aaminin niyang nakaramdam siya ng takot. Para kung tama si Maria. Paano kung wala nang ang gamot na magpapagaling sa lolo niya? Anong gagawin niya upang tulungan ito? Kaya naman sa araw na yon ay nakagawa siya ng isang mabigat na desisyon. Hindi siya nagpaalam sa kahit na sino. Muli niyang tinahak ang daan patungo sa kuta ng mga rebelde. Sinalubong siya ng mga rebeldeng nakabantay. Madidilim ang mga mukha. May mga hawak na luma ngunit makikintab na baril at ang iba'y nangahasa ng kanika na lang itak sa ilalim ng puno. Nakatayo naman sa gitna ang kanyang ate Beatrice. Halatang nagulat sa bigla niyang pagdating. Kiko, ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ba't pinagbawalan na kitang bumalik rito? Ate, kailangan ko ang tulong niyo. Ginawa nilang aswang si Lolo Tonyo. Ano? Ang lolo natin? Hayop talagang Doña Isadora na yan. Hindi ko palalampasin ang kayupang ginawa niya kay Lolo Tonyo. Kailangan ko ang tulong niyo. Kailangan nating pasukin ang mansyon at hanapin kung may lunas ba sa sumpa niya. Kiko, hindi lang gamot ang sadya namin doon.
Panahon na para buwagin ang bodega ng mga bangkay at tapusin ang pagkampi ng Donya sa mga kano. Handa na ba ang mga kasamahan mo? Alam natin kung gaano karami ang mga sundalong Amerikano sa paligid ng mansyon. Handa kaming mamatay kung kinakailangan. Mas pipiliin naming mamatay sa laban kaysa maging pagkain lang ng mga alaga ni Doña Isadora at maging sunod-sunuran sa mga banyaga. Kung ganun, sasamahan ko kayo, ate. Tumingin si Beatriz sa kanyang kasamahan at tumango sila sa isa't isa. Sabay-sabay na itinaas ng mga rebelde ang kanilang mga sandata bilang pagsang-ayon. Bagaman nananatiling tahimik ang kanilang mga labi, pero ang kislap ng kanilang mga mata ay sapat na upang malaman ni Kiko na wala nang atrasan ang labang ito. Kiko, bakit hindi mo sinabi sa akin na hihingin mong tulong nila? Dahil alam kong hindi ka sasang-ayon. May plano na ako laban kay Doña Isadora. Ayoko na sanang idamay pa dito ang mga rebelde. Pasensya ka na. Kailangan ko tong gawin. Hindi ka kasi naniniwala na may gamot pa sa sumpang nasa katawan ni Lolo. Pero ako, may kutob ako na nasa loob ng mansyon ng gamot. Kaya ako humingi ng tulong sa kanila. Gumagapang si Kiko sa matatayog na damo ng hardin. Kasunod si Beatriz at ang hilera ng mga armadong rebelde. Sa malayo naman ay naririnig nila ang tawanan ng mga Amerikanong sundalo na nagkakape. Hindi nagtagal, isang senyas mula kay Beatriz ang nagpakawala sa tensyon. Bumasag ang sunod-sunod na putok ng baril sa katahimikan. Mabilis na kumilos sa mga rebelde. Ang ilan ay mabilis na napatumba ang mga sundalo bago pa man nakahawak ang mga ito sa kanilang mga armas. Kumaripas ng takbo si Kiko patungo sa pinto ng kusina habang si Beatriz ay nagpakawala ng mga bala upang bigyan siya ng cover. Dito, ate. Sa silid ng imbakan ng panggatong. Sige, Kiko. Pasukin niyo ng loob. Kami nang bahala sa mga kano rito sa labas. Mag-iingat ka, ate. Huwag mo akong alalahanin. Hanapin mong lunas para kay Lolo. Sisiguraduhin kong matatapos na to ngayong gabi. Pinasabog ng mga rebelde ang pangunahing pintuan ng mansyon gamit ang dinamita. Sa gitna ng usok at kaguluhan ay nakita ni Kiko ang pagkataranta ng mga Amerikanong sundalo. Hindi sila handa sa ganitong katapangan. Habang nagkakapalitan ng putok sa labas, ay mabilis na nakapasok si Kiko sa loob. Bitbit ang layuning iligtas ang lolo niya at tapusin ang sumpa ng Donya. Ilang saglit lang ay nakapasok na siya sa opisina nito. Naabutan niya si Doña Isadora. Nanginginig ang kamay habang pilit na kinakasa ang isang maliit na revolver. Sa likod naman ito ay makikita ang nakabukas na malaking bintana kung saan matatanaw ang naglalagablab na hardin. Huwag kang lalapit. Kung ayaw mong barilin kita. Nagtatapang-tapangan ka pa rin, ha? Wala ka ng kalaban-laban ngayon, Doña Isadora. Kaya sabihin mo sa akin, nasaan ng lunas para sa lolo ko? Wala! Walang lunas! Sinungaling! Ang ibinigay ko sa kanya ay isang regalo, Kiko. Isang regalo ng kapangyarihan. Hindi ito sakit na nangangailangan ng lunas! Kapangyarihan? Ginawa mo siyang halimaw! Hayop ka. Sarili mong kababayan, ginawa mong paen! Para sa kaayusan nito. Palibhasa hindi niyo ako naiintindihan dahil mga mangmang kayo! Mga mal-edukado! Ang mga Amerikano, sila ang kinabukasan! Ang kinabukasang sinasabi mo ay puno ng karahasan at pang-aalipin. Kaya ibigay mo na sa akin ang gamot kung ayaw mong mamatay rito! Mamatay na tayo rito, Kiko. Pero hindi mo makukuha ang gusto mo! Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Kiko. Pumasok si Maria, bitbit ang dugo ang itak at ang kanyang anting-anting na kumikinang sa gitna ng usok. Tumingin siya ng diretsyo sa Donya, ang kanyang tunay na ina. Walang takot na lumapit si Maria at sa isang mabilis na galaw ay naagaw niya ang baril ni Doña Isadora. Oh, ibalik mo sa akin yan! Walang hiya kang babae ka! Panahon na para harapin mo mga anak na itinakwil mo, Doña Isadora. Maria, kailangan ko mahanap ang lunas. Tulungan mo akong mapaamin siya. Kagaya ng sinabi ko, walang lunas sa sumpa. Pero kailangan natin ng hustisya. At ang hustisyang tinutukoy ko ay ang pagkamatay na nagsagawa nito. Ano? Papatayin mo ako? Ang sarili mong ina? Ganyan ka ba kawalang puso, Maria? Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo ko anak? Oh, Maria, patawarin mo ko. Nagkamali ako.
Hindi kita dapat itinakwil at pinabayaan. Huli ng lahat. Alam kong humihingi ka lang naman ng tawad ngayon. Dahil hawak kong buhay mo. Hindi totoo yan, anak. Nagsisisi talaga ako sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Hayaan mo ako makabawi, anak. Nakikiusap ako. Pangako, ibibigay ko sa'yo ang maganda at marangyang buhay na nararapat sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Ang gusto ko'y pagbayaran mong lahat ng mga kasalanan mo. Pagkat hindi ka lang sa akin nagkasala, kundi pati na rin sa bayan. Trinaydor mo ang mga kapwa mo Pilipino. Nanlaki ang mga mata ni Kiko. Tumingin siya kay Doña Isadora na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Sa labas naman ay unti-unting humihina ang putukan. Tanda na nakuha na ng mga rebelde ang kontrol sa mansyon. Patuloy pa rin nagmamakaawa si Doña Isadora habang umiiyak. Malayong malayo na siya sa mabagsik at matapobreng Doña na nakilala nila. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang nagpapakumbaba. Pero walang mababakas na kahit konting awa sa mukha ni Maria. Matigas at malamig ang ekspresyon nito at tila handa na talagang tapusin ang buhay ng kanyang tunay na ina. Makinig ka sa akin, Maria. Pagsisisihan mo kung papatayin mo ko. Mali ito. Ako ang iyong ina, kaya dapat lang nakampihan mo ko. Hindi kita ina. Wala akong inang isang demonyong katulad mo. Isa itong malaking pagkakamali. Maria, kailangan nating magmadali. Pinakawalan na ng mga sundalo ng mga alaga nilang aswang. Marami sa mga kasama natin ang nasawi. Inaakala nyo ba na ganun kabilis nyo kaming mapapatumba? Nahihibang na kayo! Mga hayop kayo! Ate Beatrice, Maria, may mga nakapasok na aswang. Sa isang iglap ay bumukas ang pinto. 3 aswang ang sabay-sabay na pumasok. Nanlilisik ang kanilang mga mata at ang mga kuko nila ay parang mas sumaba pa sa dilim. Hindi sila kumikibo. Tila nag-aantay ng utos mula sa kanilang Panginoon. Sige! Patayin nyo sila! Hayop ka talaga. Wala kang puso, Doña Isadora! Sinabi ko naman sa inyo ko, hindi ba? Hindi nyo ako basta-bastang mapapatumba! Matupok sana sa impyernong kaluluwa mo! Mga aswang! Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo ang mga hangal na yan! Pero bago pa man makaatake ang mga halimaw ay mabilis nang gumalaw si Maria. Iniwasan niya ang unang aswang na sumugod at sa isang paitaas na taga ay tinamaan niya ito sa dibdib. Pumasok din si Beatrice. Pinaputokan ng pangalawang aswang gamit ang kanyang baril, dahilan upang mapaurong ito. At ang pangatlong aswang ay sumugod kay Kiko. Pero mabilis siyang nakapagtago sa likod ng malaking desk. Pinagtulungan ni na Maria at Beatrice ang halimaw. Mistulang sumasayaw si Maria sa gitna ng labanan. Ang kanyang buntot pagi ay nag-iiwan ng mga sugat na naglalabas ng itim na dugo. Si Beatrice naman ay gumagamit ng mga bala at itak para pigilan ang pagsugod ng aswang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Kiko ang pagkakataon ni Doña Isadora. Mabilis itong tumakbo palabas ng opisina, dala ang kanyang maliit na revolver. Mabuti na lang at nakita ito ni Kiko at agad niyang hinabol. Hindi ka makakatakas, Doña Isadora! Umalis ka sa daan ko, Kiko! Kung hindi ay papatayin kita! Yun ay kung kaya mo! Hindi porket matanda na ako ay wala na akong laban sa'yo. Kayang-kaya pa rin kitang labanan! Hindi kita hayaang takasan ng mga kasalanan mo. Pagbabayaran mo ang lahat ng to! Muli itong tumakbo at kaagad naman siyang hinabol. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa madilim na likurang bahagi ng mansyon. Sinubukan siyang barilin nito pero mabuti na lang at mabilis niyang naiwasan ang bala na pinakawalan ng Donya. Sinugod siya nito at nagagawan sila sa hawak nitong baril. Aminado siyang nakakamangha ang lakas ni Doña Isadora sa kabila ng edad nito. Pero nanatili siyang determinado at hindi siya nagpatinag dito. Oh, bitiwan mo yan! Akin yan! Hindi ko haya na makatakas ka! Panira talaga kayo sa mga plano ko! Kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan! Hindi ako masama! Ginagawa ko lang kung ano ang tama! Sadyang makikitid lang ang pag-iisip nyo! Nang nagpagulong-gulong sila sa lupa, nakuha ng Donya ang kontrol sa baril at itinutok ito sa dibdib ni Kiko. Natigilan siya at namilog ang mga mata. Hindi niya alam kung anong gagawin.
Wala na siyang kalaban-laban. Ang buong akala niya ito na ang katapusan niya. Akmang kakalabitin na nito ang gatilyo nang bigla itong huminto at napadaing. Isang malakas na matalim na saksak ang tinamo nito mula sa likuran. Si Maria ang sumaksak dito gamit ang isang bendetadong patalim. Bumagsak si Doña Isadora sa lupa at ang baril naman nito ay sumalpok sa malayo. Tumingin ito kay Maria na may halong gulat at pagsisisi habang nalalagutan ng hininga. Traidor! Kung merong mang traitor sa ating dalawa, ikaw yun. Anong klase kang anak? Maaari kong ibalik sa iyong tanong na yan. Anong klase kang ina? At higit sa lahat, anong klase kang Pilipino? Pinagtaksilan mo mga kababayan mo. Trinaydor mo ang sarili mong bansa. Hindi yan totoo! Ngayon ay ang Diyos nang huhusga sa iyo. At nakasisiguro ako, matutupok ang kaluluwa mo sa impyerno! Kasabay ng malakas na sigaw ni Maria ay ang tuluyang pagkaputol ng hininga ni Doña Isadora. Nakadilat pa ang mga mata nito at bukas ang bibig ng tuluyang mawalan ng buhay. Unti-unti nang sumisikat ang araw ng mga oras na yon. Ang usok mula sa mga naglalagablab na paligid ng mansyon ay humahalo sa malalamig na hangin sa umaga. Nakatayo pa rin si Kiko, Maria at Beatriz sa tabi ng bangkay ni Doña Isadora. Tingnan niyo, ang mga aswang! Nanghihina sila. Paano to nangyari? Hindi ko alam. Lahat ng mga natitirang aswang ay halos sabay-sabay na bumagsak sa lupa. Unti-unti silang natutunaw at nagiging itim na abo. Nagkatinginan si Kiko at ang ate Beatriz niya. Parehong hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Maria, anong nangyayari sa kanila? Maaaring nakasalalay ang buhay ng mga aswang na gumawa sa kanila. At ito ay si Doña Isadora. Ano? Gumamit ng itim na kapangyarihan si Doña Isadora upang gawin silang aswang. Kaya ngayong wala nang lumika sa kanila, mawawala na rin sila. Sandali. Kung totoong sinasabi mo, si Lolo Tonyo. Nanlamig siya nang mapagtanto ang sitwasyong hindi niya alam kung anong mararamdaman. Tuwa dahil wala na mga halimaw o takot dahil maaring nawala na rin ang kanyang Lolo Tonyo. Mula sa malayo ay nakita nila ang pag-atras ng mga natitirang sundalong Amerikano. Mas marami ng rebelde at ang pagkamatay ng Donya ay nagpahina sa kanilang puwersa. Nagsitakbuhan sila patungo sa kanilang sasakyan at iniwan ang mansyon na naglalagablab. Hindi pa tapos ang laban. Bubuo ulit ng hukbo ang mga Amerikano para labanan tayo. Pero ang mahalaga, wala na si Doña Isadora. At wala na mga aswang na kailangang katakutan. Si Lolo Tonyo. Kailangan ko makauwi. Ano? Bakit? Ate, kung nalusaw ang mga kapwa niya aswang, maaaring... Hindi maaari. Mabilis na tumakbo si Kiko pa uwi. Sumunod naman kaagad sa kanya si Maria at Beatriz. Pagdating sa bahay ay sinalubong sila ng kanyang nanay Celia na umiiyak sa tabi ng banig. Nay, si Lolo Tonyo, nasan po siya? Nakawala siya mula sa pagkakagapos habang wala kayo. Ano? Sinaktan ka ba niya, Nay? Hindi. Hindi niya ako sinaktan. Pero sinaktan niya ang kanyang sarili. Anong ibig niyong sabihin, Aling Celia? Hindi niya raw talaga kayang mabuhay bilang isang aswang. Kinasusuklaman niya ang mga nilalang na ito at hindi siya papayag na maging kagaya nila. Nay, sinasabi niyo bang... Oo. Kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Nanghina ang mga tuhod ni Kiko at napaupo sa katabing bangko. Parang dinurog ang puso niya sa kanyang narinig. Di siya makapaniwalang ginawa yun ng Lolo Tonyo niya. Diyos ko! Kung wala na po si Lolo Tonyo, nasaan ang mga labi niya? Narito lang ang labi niya kanina. Kita niyo, pinagtirik ko pa nga siya ng kandila. Nagdarasal ako noon nang bigla kong napansin na parang unti-unti siyang nalulusaw. Hanggang sa bigla na lang siyang naging abo at tinangay ng hangin. Kagaya ng mga nangyari sa mga aswang sa mansyon kanina. Nawala na nga si Lolo sa atin. Hindi pa natin siya magawang bigyan ng marangal na burol. At libing, kay lupit naman ang tadhana sa atin.
Sa ngayon mukhang wala na tayong magagawa, kundi ang ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Maragal na tao si Mang Tonyo. Hindi man siya perpekto, pero tunay na napakabuti ng kanyang puso. Isipin niyo, mas pinili niya mamatay kaysa maging isang halimaw habang buhay. Malaya na si tatay mula sa sumpa. Hindi naging madali para sa kanila ang tanggapin ang nangyari, pero unti-unti pa rin silang pinagpatuloy ang buhay sa kabila nito. Muling bumalik ang kanyang ate Beatrice upang ituloy ang pangihimagsik laban sa mga Amerikano. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nakisapi si Maria sa kanila. Samantala sila naman ang kanyang nanay Celia ay sinubukang mabuhay ng normal. Bagaman balot pa rin sila ng takot dahil alam nilang nasa panganib ang buhay ng ate niya. Pero nang tuluyang magkaroon ng kalayaan ng ating bansa, ay bumaba na rin sa kabundukan ng ate Beatrice niya at nakasama na rin sila nito. Nakapangasawa ito ng kapwa nito rebelde at nagkaroon sila ng 2 anak. Samantala pagkalipas ng ilang taon ay nakapag-asawa na rin si Kiko at bumuo ng kanyang sarili. At kagaya na nga ng sabi nila, the rest is history. Maraming salamat po sa pagkakataong mai-share ko ang kwentong ito sa inyo. Sana po'y nagustuhan nyo ito. Next time may i-share ko pa rin ng iba pang mga kwentong aswang na narinig ko mula kay Mang Fidel. Sigurado akong titindig ang mga balahibo nyo sa mga kwento niya na puno ng misteryo, aksyon at syempre, mga lessons in life. Kaya see you next time mga Kaaswang Radio. Aswang Radio. Oh, Yamini, curious ka rin sa iba pang mga kwento ni Sender. Ay nako, Sender naman, binitin mo pa yata kami. Sige na, please lang. Magsulat o mag-type ka na dyan. Kasi gusto ko na rin marinig ang iba pang mga kwento ni Mang Fidel. Sa lahat kasi ng kwentong barbero, ito lang ata yung nakakapangilabot. Kayo, anong masasabi niyo sa kwentong napakinggan natin today? Nakakalungkot, no? Kung minsan talaga sariling kababayan pa natin ang nagtataksil sa atin. Kagaya na lang ni Doña Isadora. Mabuti na lang at may mga katulad pa rin ni Kiko at Beatrice at Maria na handang ipaglaban ng tama. Kaya isang pagsaludo sa mga taong katulad nila. Mga Kaaswang Radio, let me know your thoughts and reactions ha. Tara na't magtsikahan tayo sa comment section. Ito po ang inyong DJ Yumi na nagsasabing, aswang ka man sa paningin ng iba, sa panaginip ko, ikaw ang bida. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't makinig.